October 7, Tuesday. Nakita ko lang. Yan. Ito ang ating, sabihin na nating daily driver. Pupunta tayong Toyota Las Piñas ngayon. Kahapon, nagpa-appointment tayo ng 30,000 kilometer preventive maintenance service. Since naman nakuha natin tong kotse, 3.5 years. 3.5 years na pala tong kotseng to. Sa kasa na natin dinadala. Bali may yung benefit na nakuha natin sa Toyota is up to 20,000 kilometers free yung maintenance niya. So last 25,000 and now 30,000. Ito na yung may bayad. Ito siya. Nasa 30,049 kilometers na tayo. Meron tayong 10 o'clock appointment, 9:30 pa lang. So, for sure. Ay! Sir! Ay, gawa na! Opo. Sir, hanggang December lang daw po pala yan. Sabi ni ma'am, October to December. October 1,000 to yung binigay mo sa akin kagahapon. Oo nga. Yun nga, 3 buwan yung binayad Opo, ko, opo. di ba? Ito sir, 100 na. Okay, salamat. Binaan po kanina. Okay. Salamat. Nagbayad tayo ng association dues dito sa lugar natin at inabot na sa akin ng ating napakabait na gwardiya yung resibo. So nasan tayo? Yun, meron tayong 10 o'clock appointment. Aabot naman tayo, no? Kasi mabilis lang yung biyahe natin. Siguro magiging 10 minutes early tayo. So huwag mabate. Lahat ng oil na ginagamit, pinapa-service ko is regular oil lang. Pwede ako mag-option ng synthetic or fully synthetic. Yun yung mga more than 5,000 kilometers bago mo ipa-change oil. Pero nag-i-stick ako sa regular oil para every 5,000 pinapa-service ko. So hindi lang naman change oil yung habol ko doon. So every time ipapa-change oil natin ng kada 5,000 kilometers, at least na-check din yung buong kotse. Yun. So, doon papasok talaga yung pinaka peace of mind ko na hindi lang sa langis, kundi yung buong kotse na i-scan nila, na-check nila kung okay pa ba yung kondisyon ng bawat parte, di ba? Yung mga tornilyo, yung mga bushing, mga sinasabi nilang ganun, at kung ano mang meron pa nilang pwedeng makita sa makina. So, pinapa-check natin yon and mini-make sure natin for the next 5,000 kilometers, safe tayo. Wala tayong aalalahanin. So, ganun yung mentality ko sa pagme-maintain ng kotse. Though hindi tayo super expert or super galing sa pagtukoy kung may sira or may masisira. Yun na lang yung pampalubag loob sa akin. At least every 5,000 kilometers napapadala natin sa pagawaan or dito nga sa Toyota, sa case natin. So ganun din yung ginagawa ko sa ibang kotse. Every 5,000 kilometers ko pinapa-change oil, regular oil, and pinapa-PMS ko na rin. Di ba? Ang hirap masiraan sa kalye, ang hirap yung abala, yung aberya, lalo na dito sa Pilipinas lately panay ang tag-ulan. Masisiraan ka sa kalye, may stuck ka sa gilid ng malakas ang ulan, napaka-hassle nun, di ba? Tapos ang mahirap pa niyan, pag hindi mo talaga mapaandar yung kotse mo, hihingi ka ng tulong ng mga third party, laki ng singil nila, di ba? Sobrang laki ng gastos. So yun, at least ako, gusto ko, nadadala ko siya sa mga nagsa-service every 5,000 kilometers. Pero yung mga ibang biglang sira, hindi na natin maiiwasan yun. Siyempre, ang kotse meron din siyang wear and tear. Di rin natin maiiwasan yun yung biglang may masisirang part. Yun, iba na yun, ibang storya na yan. Pero when it comes to maintenance, yun ang ginagawa natin palagi.
10 o'clock. Okay po. Odo. Ha? Odo lang po. Ah. May pera po. 30,053. Thank you po. Sige lang. Odo. Ano daw yung odo? Mileage pala. Odometer. Saan ako? Sa likod ng Kabansa. Iwan susi. Toyota Las Piñas. Tatawagin na lang. Diretso na. Yan, so waiting tayo dito. Inaasikaso pa yung ibang mga clients. Basta on time tayo. 7 minutes early. May mga gamit naman pero hindi naman. Check ko lang po muna. Sige. So ito yung hihingin sa atin. Preventive maintenance booklet. So ayun, babalik tayo after 3 hours kasi aabutan tayo ng lunch break. So ito yung mga i-expect nating gagawin nila. Yan, for 30,000 kilometer check-up, ano ba to? Yung una, PMS siguro yan. Tapos gasket, oil filter, TGFS, kung ano ma yan, langis ba yan? Injector cleaner, genuine brake cleaner, miscellaneous, engine flushing, fuel system cleaner, properly installed genuine floor mat, ano yan, pero zero naman. So ito yung magiging labor cost natin, parts cost, tapos yan yung oil and lubricant, yan yung cost ng langis natin. Mas miscellaneous, syempre may VAT, pero sabi mababawasan pa yan ng kaunti dahil may makakakuha tayo ng discount sa labor and parts, 10% and 5% respectively. So yan, ito yung kabuuan ng ating ano ba yan, bayarin sa ating 30,000 kilometer checkup. So habang gagawin yung ating kotse, 3 hours ang aantayin natin. Katulad ng ginagawa ko dati, mag-gym muna tayo. At lalakarin na lang natin. So ito yung Toyota Las Piñas. Walking distance. Actually medyo malayo-layo, pero exercise ko na rin. Ito tayo sa Robinsons Las Piñas. Lakarin lang natin. Yung pina-service natin sa Toyota, hindi ko alam kung sa labas ko ipapa-service, kung significant yung presyong mura, no? Yung kumbaga nasa around 13K. Let's say madi-discountan tayo nasa 12,000. Hindi ko alam kung malaking diferensya na pagkababa pag sa labas tayo. Sabihin na natin ganun, pero pakiramdam ko naman hindi naman ganun kalaki. So, ang binabayaran ko na lang siguro dito is yung peace of mind talaga na sa Toyota natin pina-service. Kasi syempre, mas kabisado nila yung produkto nila di ba? So, alam nila kung paano alagaan. Yun na lang, pampalubag-loob na lang.
Tapos na tayo mag-lunch. Ngayon, balik na tayo sa Toyota. Tinawagan nga pala nila ako. Hindi pala tawag. Nag-text sila. Tinatanong nila if gusto ko nang i-replace yung aircon filter. Kasi sila nire-recommend nila na i-replace na dahil malapit na daw mabutas tsaka madumi na. So, yung una sabi ko, next service na lang, pero strongly recommended nila. Kaya yun, pinapalitan na rin natin. Nasa 1,025 pesos daw. So, yun, yung makukuha nating discount, madadagdagan pa pala na cost. So, ayun, hintayin lang tayong masasakyan. Ayoko nang maglakad. Punta na tayo sa Toyota dahil sobrang init na ng weather para lakarin. Jeep lang tayo. Grabe traffic. Kung nilakad ko to baka nakarating na ako. Pero init kasi. Traffic. Hindi gumagalaw. Okay, salamat. Saan kaya yung auto natin? Nandun pa yata sa dulo. So balik na tayo dito. 5 minutes pa bago mag 1 o'clock. So ibig sabihin lunch break pa. So napansin ko dito, usually may naka-display na kotse ditong pang showroom ba. Ngayon wala, empty. Actually, mga sedan ng mga naka-display dyan before. Wigo yata yung muli. Tapos Vios. Ngayon wala. Walang naka-display, kaya wala masyadong pwedeng gawin dito. Pero meron ano dito eh. Coffee lang yata. And tubig. Pero busog pa tayo eh. Kakaano lang natin eh. Choose to go. So, dito tayo nag-aantay. Yung walang kotse, tapos dun yung service reception. Yan. So ayun, mag-aantay na lang tayo ng abiso nila kung tapos na yung pinapa-service natin. Tapos na, ika-car wash pa nila. And sana, pagkatapos ma-car wash, huwag naman tayo abutan ng ulan. So mainit pa yung panahon, pero mga nakarang araw kasi sa umaga mainit, tapos pagbandang hapon dumidilim na, tapos bubuhos na yung ulan, kaya sana tumagal-tagal man lang yung ika-car wash nila. So habang nag-aantay, ito yung coffee ano nila, for customers only, 3-in-1 or meron din palang hot choco. Erats choco. Mas tubig. Sige nga, magkakape tayo. 3-in-1. Ito. Spindot. La Cafe Prima Roast. Sunog oras habang nag-aantay. So, ano ba to? 1:11, nag-message na sa atin.
Baka gusto mo bigyan ng isang unit. Ayos pa lang po yung gate pass. Okay. Card payment So, siningil tayo ng 12K and almost 1K doon sa aircon. So, 13K ang billing natin total. So, originally, 13K yung singil sa atin. Tapos, may 10% discount sa parts. Sa labor, 5% discount sa parts. Pero, binawi rin ni aircon. So, yun. 13K ang ating total. Pakita ko mamaya yung breakdown pag nakuha na natin yung resibo. So, ito na siya lahat. May gate pass na tayo. Tapos, ito yung sa aircon, 974 aircon filter. And yung PMS/change oil. Yan. So, total natin 13,156. Palubag loob. Ang laki ng ano natin, di ba? Nasa 13K. Well, pampalubag loob nga, yung una kong sinabi. Pina-service natin dito sa casa. And then, next is, sabi nila, yung ginamit nilang oil, hindi regular oil. Ginamit nila is synthetic oil. Pero, hindi nila tayo chinarge ng presyong synthetic oil. Presyong regular oil yung binayad natin. Nakalimutan ko tanong magkano yung synthetic versus regular. Pero, the reason why nilagay nila yung synthetic oil is because wala silang stock ng regular oil. So, wala silang choice kung hindi yun ang ilagay nilang oil. Sa planta daw nila, wala talagang stock ng regular oil. So, pwede na, di ba? Naka-synthetic oil tayo. Good for ano yun, 10,000 kilometers. Pero again, tayo naman, hindi naman natin ginagawa yun. Every 5,000 bumabalik tayo. So, puntahan na natin ang ating kotse para makauwi na tayo. Puntahan ko na lang doon. Ayan, lalakarin na naman natin hanggang doon. Ito ang kanilang work area. Lawak, no? So, na-car wash na rin yung So, itong ating gate pass. Para makalabas tayo is iaabot natin to sa guard on duty doon sa exit. Ay. Salamat. Ayun na. Pinupunasan na ni Kuya. Ayun. Linis na ulit. Yan. Okay. So, ito yung ginamit nilang langis. Ayan, may sobra pa. Motor oil, fully synthetic. Diba? Binibigay nila yung extra pag hindi na-consume lahat. Tapos, ito naman yung sa aircon filter. Diba? Pati sa Lexus ginagamit to, no? Okay. At nilagyan pa nila ng mating, di ba? Para talagang bagong car wash. Gate pass. Ay, sige. Ikaw nang humugot. Okay, dalawa na to, sir. Yun may stapler eh. Sige, salamat. Alright. Diyan natatapos ang ating vlog. Yun. Good for 5,000 kilometers. So tayo, uwi na muna tayo dahil susundo pa tayo mamaya kay Pixar.